Isang magandang oras po sa inyong mga kaibigan, saan man po kayo naroroon. Welcome po sa Kape at Balita, dito pa rin sa Radyo Pilipino UK. Ano po ang sabi ni Senador Panfilo Lacson? Ipokrito yung mga congressman na pumapalakpak doon po naman sa nakalipas na sona ni Marcos Jr., mga kaibigan. Ipokrito dahil, well, sila mismo ang dahilan kung bakit ho nagkakaroon po ng kontrobersiya sa flood control project ng pamahalaan. Pero may iba tayo ng bahagya. Kaipokritohan ang pinag-uusapan, ano ho? Nakita niyo ba yung pinakahuling mga larawan na kumakalat ngayon sa mga dyaryo, sa social media at kung saan-saan pa, mga kaibigan? Yung ipinagpe-pray over nitong appointed congressman. Appointed. Hindi naman talaga siyang nanalo eh. Pero idineklara siyang winner ng COMELEC dahil sa ilang issue itong si Benny Abante. Ipinagpe-pray over, mga kaibigan, itong si Speaker Tambalosolos. Tayo ho ay saradong Katoliko, naniniwala sa Panginoon. Hindi question kung naniniwala sila sa Panginoon o hindi eh. Pero sa dami ng kontrobersiya, sa dami ng ebidensya na sila po ay mga mambabatas na hindi gumagawa ng tama, sa dami ho ng mga nawaldas na pondo ng bayan dahil sa kanila, mga kaibigan. Oh, meron pa silang konsensya na ipakita sa publiko na sila ay mga banal. Oh, sabi lang ng katotohanan, napakadaming kontrobersiya laban po sa kanila. Ipinagpe-pray over nila sa tapat o sa harap ng media. Kinukunan din ng media, mga kaibigan. No? Naalala niyo yung ilipat nila bago ilipat yung impeachment articles dyan po sa Senado? Pila-pila pa yung mga kuno yung mga prosecutors. Pumipila pa sila. Oh. Dala-dala yung articles of impeachment. Papunta doon sa lugar kung saan magkakandak ho, magsasagawa ng misa. Yung isang pare, pinamisahan yung kanilang mga articles of impeachment laban kay BP Sara. Pero anong nangyari bandang huli, mga kaibigan? No? Sila ay nasilat, sinilat ng Korte Suprema. Ngayon, sa darating po na Agosto 6, malalaman ho natin ang magiging desisyon ng Senado, although nagpahayag na po itong si Senate President Chisa Escudero na sila po ay susunod dun po naman sa utos ng Korte Suprema dahil kataas ang hukuman ho yun, mga kaibigan. Court of last resort, mga kaibigan. Kapag may problema ka dun sa desisyon ng isang korte, mag-Court of Appeals ka. Pag nagdesisyon yung Court of Appeals, Court of last resort, punta ka sa Korte Suprema. Kung ano yung magiging desisyon ng Korte Suprema, final and executory ka nga. Kinu-question pa ng ilang mga mambabatas. Ang siste, yung mga mambabatas na kumu-question dun sa desisyon ng Korte Suprema, hindi naman mga abogado. Nakakatawa, no, mga kaibigan. Ito lang, yun, maibahagi ko lamang po sa inyo dahil hindi ko matanggap po bilang isang Katoliko, isang naniniwala po sa Diyos, na itong mga politikong ito na nakukulapulan ng napakaraming mga kontrobersiya, pagwawaldas sa pera ng taong bayan, buwis nating mga mamamayan, mga kaibigan, sila ang dahilan kung bakit nawawaldas, nauuwi sa wala, ibinubulsa ng iilang tao lamang, mga kaibigan, ipinapakita nila sa media, sa taong bayan na sila ay mga banal. Nakakahiya, hindi ho ba? Nakakahiya. Si Benny Abante na hindi nanalo pero idineklarang nanalo ng COMELEC, appointed Congressman Benny Abante.
Pastor daw, anong tawag sa kanya, anong tawag sa kanya ni Senador Rodante Marcoleta? Wala ang propeta. Inilagay niya yung yung kamay niya doon sa bumbunan, bumbunan ni speaker na mas lalong nakukulapulan ng mas maraming kontrobersiya. Sila nga po lahat ng itanong mo tawag sa kanya yung mga buhaya. Oh, excuse me for the word, pero yan ho ang tawag sa kanila, mga buhaya. Kung hindi mga buhaya, mga buitre. Buitre. Kumakain ho ng laman ng tao. Yon. Ganon ang kanilang klasifikasyon, mga kaibigan, dahil marami na ho ang nagpapatunay at nagsasabi na ganyan ang kanilang ginagawa. Ano nga po ba ang pruwebe na nais nating malaman? Yun na lang AIX, AKAP, ipinamamahagi ng mga mababatas. Sino ang nag-utos niyan kundi ang kanilang kataas-taasan, mga kaibigan? Yung pinakahuli na report, magkano na ang utang ng Pilipinas? Pinakahuling report ho yun, mga kaibigan, para sa mga hindi pa po nakakaalaman ho. Mahigit na 17 trillion, mga kaibigan. 17 trillion na po na mahigit ang utang ng Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali, sa mga taong hindi pa ipinapanganak, meron na silang utang na 160,000 pesos each. Ha? Mga bata pa at mga hindi pa ipinapanganak na mga Pinoy, may pagkakautang na sila ng mahigit na 160,000 pesos. Dahil ang pinakahuli nga po na utang ng Pilipinas ay 17 trillion pesos na mahigit na, mga kaibigan. Ito po, ang isa sa pinaka-exciting na aabangan natin dahil napili na po itong si idol natin, pinagpipitanganan, ang magaling at matalinong senador, bagong Senador Rodante Marcoleta, na siya po yung mamumuno ng Senate Blue Ribbon Committee. At sinabi niya na sisilipin niya, mga kaibigan, ang mga anomalya sa flood control projects na bilyon-bilyon ng inilaan ng pamahalaan, pero binabaha pa rin ang Pilipinas, particular dyan po sa Metro Manila, mga kaibigan. Ibinahagi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na magsasagawa po ng pag-iimbestiga ang Senate Blue Ribbon Committee sa mga flood control projects po na yan, mga kaibigan. Pangungunahan ni Senador Rodante Marcoleta ang bagong namumuno sa Blue Ribbon Committee. Kaya hindi na nangangailangan pa ng resolusyon para sa pagsasagawa dahil ito ay tinatawag po na motu proprio. Motu proprio investigation. Sinabi naman nitong si Jinggoy na ang pagkilos ni Marcoleta ay base po naman sa naging pahayag ni Marcos Jr. sa kanyang SONA noong July 28, kung saan ay sinabi niya na nakakahiya mga palpak dahil sa kapalpakan ng flood control projects. Kaya lumala ang problema sa mga pagbaha. Bagamat walang pinangalanan, tinawag na nakakaya nitong si Marcos Jr. ang mga opisyal na nakikialam sa mga pondo ng naturang mga proyekto. Ang naturang pahayag ng Pangulo ay pinalakpakan ng mga mambabatas na alam naman natin na sila ang dahilan. Sabi nga ni Senador Panfilo Lacson, ipokrito, walang hiya ang mga walang hiya. Pumapalakpak pa. Sila yung pinatutunguhan. Kulang na lang ituro sila na kayo ang mga walang hiya. Palakpak pa. May standing ovation pa. Naku, ganyan na ho kababa. Ganyan na ho kababa ang imahe ng mga mambabatas natin ngayon
dyan sa Pilipinas. Ngayong taon ay napunduhan ng mahigit sa 26 billion pesos ang flood control projects na gobyerno. Doon po sa binanggit ko kanina, mga kaibigan, na mahigit na 17 trillion na ang utang po ng Pilipinas sa pinakahuli pong report ngayon. Ang pinakamataas ang utang ay itong panahon ni Marcos Jr. Sa nakalipas lamang na 3 taon niya, o 2 taon, nahigitan na niya yung utang nung mga nakalipas na pangulo ng ating bansa, mga kaibigan. Nagkautang din, hindi may kakailan, nagkautang din nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa nakalipas pang mga pangulo, pero itong si Pangulong Rodrigo Duterte nagkautang din dahil nung kanyang kapanahunan nagkaroon po ng pandemya sa buong mundo. Walang ibang mapagkukunan ng pondo ang gobyerno, kaya napilitan silang mangutang, mga kaibigan. Pero ang pinakamalaki, sa unang 2 taon nitong si Marcos Jr., nahigitan na niya. Nahigitan na niya ang utang ng nakalipas na pangulo ng mga pangulo ng bansa na ang kanilang termino ay 6 na taon. Itong pangulong ito, sa ikalawang taon pa lamang niya mahigit, nahigitan na niya yung utang ng mga nakaraang at nakalipas na mga pangulo ng ating bansa. Ngayon, bibiyahe na naman siya ng India. Kung hindi ako nagkakamali, pang 37th visit na niya ito abroad, mga kaibigan. Hindi natin alam kung anong purpose niya dyan sa India, pero abangan na lang natin. Ang sisteho rito, mga kaibigan, kasi pag bumiyahe ang isang pangulo, karay-karay niya yung marami. Marami siyang karay-karay, mga excess baggage, kumbaga, kung ikaw ay traveler. Sino ba yung mga excess baggage po niyang ito? Yan. Meron dyan mga secretaries, undersecretaries, kung sino pa yung gusto niyang isama. Media. Hindi natin maikakaila yan, mga kaibigan. Lahat ho yan ay bayarin ng gobyerno galing sa kaban ng bayan, buwis ng taong bayan. Pupunta sa India. Pag 37 biyahe na niya, kung hindi ako nagkakamali, i-confirm pa natin yan. Maraming karay-karay, magkano rin kaya yan? Magkano rin kaya ang gagastusin ng pamahalaan dyan? Ang laki na ng utang ng Pilipinas. Magising nawa ang taong bayan. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang channel, ang palatuntunan po natin kape at balita sa Radyo Pilipino UK, kahit ilang subscription lamang po, maligayang-maligay na tayo para po mas lalo tayong sisipagin na mag-share sa inyo ng mga contents na ganito para po naman maihatid sa ating mga kababayan ng mga tunay na nangyayari dyan po naman sa ating bayan sa Pilipinas. Kung tayo ba na nasa abroad, mas pipiliin nating umuwi na ng Pilipinas o mananatili sa ating kinalalagyan sa ibayong dagat? Kailangan po nating malaman, mga kaibigan, dahil worse ba na babalik ka na sa Pilipinas sa kabila ng mga nalalaman nating mga pangyayari dyan? O mas maganda na manatili na lamang tayo sa lugar na atin po namang pinagtatrabahuan sa kasalukuyan? Isang magandang oras po sa inyo, mga kaibigan, mula po dito sa lungsod ng London ng United Kingdom. Ako po si Buddy Bernardino. Ingat po, ingat. Bye!